Sa loob ng Demonic Judgment Pavilion, ang hangin ay umiihip ng napakalakas, ang mga metatayog na pader na bato ay nanginginig, at ang mga alon ng lakas ay tumatama sa bawat sulok ng gusali, na lumilikha ng nakakabinging tunog na parang kulog na gumugulong sa kalangitan. Sa gitna ng pagsabog ng lakas, makikita si Sorayang na tumalsik palayo ng may matinding lakas, habang ang lupa sa kanyang dinadaanan ay nagkakawatak-watik at lumilipad ang mga piraso ng bato at lupa sa paligid. Habang siya ay nakabawi, sa kanyang kalooban ay hindi siya makapaniwala sa lakas na kanyang naranasan, kanyang naisip na ang panlabas na pamamaraan ng external art ng Demon Lord ay totoong napakalakas at halos hindi kayang labanan, kanyang napagtanto na ang pagkakaiba nila ay wala lamang sa antas ng kasanayan sa pakikipaglaban ng martial arts, at hindi rin lamang sa dami at lalim ng panloob na lakas ng internal energy, maging sa pagkaunawa ng mga pamamaraan, sa halip, ito ay isang simpleng pagkakaiba sa tunay na lakas ng katawan at kapangyarihan, isang agwat na tila hindi kayang punan ng anumang kasanayan lamang. Ang Demon Lord ay nanatiling nakatayo ng kalmado, tinitigan niya si Sorayang sa malayo, at nagsalita na hindi ito masama, idinagdag pa niya na si Sorayang ay mas malakas kaysa sa kanyang inaasahan, at mabuti ring bagay na nagawa nitong isantabi ang kanyang dangal at pagkatao upang maisiguo ang kanyang pag-atake ng buong lakas at walang pag-aalinlangan. Sa isang iglap, nagbago ang kanyang ekspresyon, kanyang idinagdag na ngunit, hanggang dyan na lamang iyon na ang lahat ng kaya nitong gawin. Habang ang maitim na usok at alikabok ay unti-unting lumiliwanag sa paligid niya, ang Demon Lord ay muling nagsalita. Kanyang inamin na ito ang unang pagkakataon matapos ang kanyang mahabang panahong pagsasanay na mag-isa sa isolation training na nararamdaman niya ang ganitong uri ng damdamin. Sa kanyang kalooban, inamin niya na ito ay isang damdamin na hindi niya dapat nararamdaman habang sinusubok ang kanyang sariling disciples, dahil ang dapat lamang ay pagiging mahinahon at pagsusuri lamang, gayunpaman, hindi niya mapigilan ang kanyang sarili dahil sa nakita niyang pagunlad. Ang paligid ay biglang nagbago ng lubusan. Ang lupa ay nagkapira-piraso at naging parang ibabaw ng kumukulong apoy at lava, na may tumatalsik na kulay pula at dilaw na liwanag na parang apoy ng impyerno. Sa gitna ng ganitong nakakatakot na tanawin, ang Demon Lord ay nagpatuloy sa kanyang sinasabi, at buong hayagan niyang inamin na sa kabila ng lahat, siya ay labis na nasasabik at natutuwa. Ang tanawin ay naging mas nakakatakot pa, makikita ang mga hindi na makilalang katawan ng mga patay at mga gusaling wasak na tila dumanas ng pinakamatinding kapahamakan. Ito ang tanawin ng isang dakilang lungsod na nasusunog habang dadaan ang isang napakalakas na bagyo, walang natira, walang ligtas, at lahat ay naging abo at alikabok. Sa kanyang isipan, inamin niya na ito ang kauna-unahang pagkakataon mula nang siya ay magkaroon ng ganitong katawan na kanyang nakita ang pagpapalawak ng sining ni Li Cheonsang at ang Li Qiansang's Demonic Arts Expansion. Ito ay isang tanawin na bihirang masaksihan, at sa kanyang palagay, maaari rin itong ang huling pagkakataon na makita niya ito habang siya ay nabubuhay pa. Sa isang iglap, siya ay bumagsak ng malakas sa lupa, na lumikha ng malaking tunog at pagyanig. Agad siyang bumangon at tumingin sa paligid na may matinding pagkabigla, habang sa kanyang kalooban ay sinasabi niyang nako, ang Demonic Judgment Pavilion na ito, ang lugar na dapat ay ligtas at matibay, ay tila nagbago na ng anyo. Ang buong paligid ay nagbago ng lubusan, ang dating maganda at payapang lugar ay naging parang impyerno na puno ng nag-aapoy na lupa, nagkakawatak-watik na bato, ang hangin ay mainit at mabigat, at ang mismong espasyo ay tila baluktot dahil sa lakas ng kapangyarihan. Habang nakatingin si Sorayang sa Demon Lord, ang kanyang mga mata ay naging kulay pula. Sa kanyang kalooban ay nabuo ang kanyang desisyon na hindi niya dapat hayaan ang kanyang sarili na masakop at mapailalim sa mundo at kaisipan ni Li Cheonsang. Alam niya na kapag nangyari iyon, katapusan na ng kanyang sariling pagkatao at buhay, kaya gagawin niya ang lahat upang maiwasan iyon, kahit na ang ibig sabihin nito ay ang paggamit ng kanyang buong lakas. Agad niyang ibinuhos ang lahat ng kanyang lakas, sa kanyang isipan, sinabi niya na kailangan niyang gamitin at ubusin ang bawat patak ng kanyang panloob na lakas ng internal energy na kanyang taglay, upang maisiguwa niya ang siyam na lalim ng sining demonyo at 9 depths demonic arts. Ang kanyang katawan ay napaligiran ng kulay pulang chi, habang siya ay sumisigaw sa pagpapakawalan ng lakas. Ang kanyang inilabas na lakas ay tumama sa lupa, na lumikha ng matinding pagsabog at alon ng chi. Sa gitna nito, sa kanyang kalooban, sinabi niya na kailangan niyang ibigay ang lahat ng kanyang makakaya mula pa lamang sa simula,
dahil alam niya na kung hindi niya gagawin ito, wala siyang kahit kaunting pagkakataon na manalo sa labanang ito. Sa kabilang banda, ang Demon Lord ay dahan-dahang itinaas ang kanyang kamay, kanyang sinabi ng kalmado na dapat ay nakita na ni Sorayang ang pamamaraan at teknikang ito noon pa man, habang ang kanyang kamay ay lumilikha ng isang uri ng alon na tila kayang higupin ang lahat ng nasa paligid. Mula sa kanyang kamay ay lumabas ang isang napakalaking dami ng maitim na chi na umikot ng mabilis na parang ipinuyong bagyo. Habang nakatitig si Sorayang sa paparating na pagsalakay, ang kanyang mga mata ay lumaki sa matinding pagkamangha. Sa kanyang kalooban, agad niyang nakilala ang pamamaraang ito at sinabing iyon nga, iyon ay ang sikat at nakakatakot na demonic hand of the heavens. Ito ay isang teknik na bihirang gamitin at halos walang nakakaligtas. Kaya ang kanyang kalooban ay napuno ng pangamba dahil alam niyang ang kanyang kahihinatnan ay nakasalalay dito. Sa gitna ng paparating na panganib, mabilis siyang sumugod at napagtanto niyang hindi niya ito magagawa. Sa kanyang isipan ay napamura siya sa sarili at sinabing nakakainis, dahil hindi niya kayang ilagan ang pag-ataking ito. Mabilis siyang naghanda ng atake patungo sa Demon Lord. Habang nakatingin ang Demon Lord sa kanyang kilos, siya ay nagsalita ng may bahagyang pagkamangha. Kanyang binanggit ang tungkol sa Demon Emperor's Sovereign Steps, at sinabing si Sorayang ay hindi umiiwas at hindi rin humaharang sa pag-atake, bagkus ay lumalapit at lumulusob pa rin patungo sa kanya. Sa kanyang palagay, ito ay isang gawaing puno ng katapangan at kahibangan, isang kilos na matapang talaga. Sa kabila ng matinding panganib, si Sorayang hindi sumuko, sa halip, siya ay mas lalong nagpumilit at ibinuhos ang kanyang natitirang lakas upang sumugod pa rin. Kasabay ay pinakawalan niya ang kanyang atake patungo sa Demon Lord na sinabayan din ng Demon Lord ang kanyang ataking pinakawalan. Dahil dito, lumikha ito ng napakalakas na pagsabog sa kanilang banggang mga kapangyarihan. Kasabay nito ay tumalsik si Sorayang palayo, dahil sa lakas ng pagsabog at hindi na niya napigil ang sumigaw at napabulalas sa sakit. Habang siya ay umuubo ng dugo, sa kanyang kalooban ay hindi siya makapaniwala sa kanyang nararanasan. Kanyang naisip na nagawa nitong basagin at sirain ang kanyang makapangyarihang explosive Twin Peak Mountain Blast gamit lamang ang lakas na nagmumula sa kanyang palad. Dagdag pa niya na kahit siya ang lumusab at umatake, siya pa rin ang nakatanggap ng malubhang sugat sa loob ng kanyang katawan. Sa huli, inamin niya na ang Demon Lord ay labis-labis na malakas, na parang hindi tao ang kanyang kaharap. Ang Demon Lord ay nanatiling nakatayo ng kalmado, siya ay nagsalita ng may pagtataka, na nagtatanong kung ginamit ba ni Sorayang ang parehong pamamaraan gamit ang parehong kamay, at idinagdag na ito ay isang kawili-wiling paraan ng paggamit ng ganitong uri ng sining. Habang ang kanyang paa ay tumatapak sa lupang puno ng bitik-bitik at nag-aapoy na mga ugat ng lupa, sa kanyang kalooban ay buo ang kanyang pag-aamin, alam niya na kahit ibigay niya ang lahat ng kanyang lakas at kakayahan, maaari pa rin siyang hindi makagawa ng kahit kaunting gasgas at sugat sa katawan ng Demon Lord. Gayunpaman, sa kabila ng ganitong katotohanan, malinaw din sa kanya na ang pag-urong at pag-atres ay hindi kailanman magiging isang pagpipilian para sa kanya. Ang kanyang kalooban ay hindi natitinag, kanyang sinabi sa kanyang sarili na kailangan niyang ipagpatuloy ang pagsalakay at kanyang gagawin ito ng walang tigil, kasabay nito ay tumalon siya ng mataas sa himpapawid. Ang kanyang katawan ay napapaligiran ng nag-aapoy na pulang internal energy, habang ang kanyang mga mata ay seryosong nakatingin sa Demon Lord na nasa ibaba. Mabilis niyang pinakawalan ang kanyang malakas na suntok patungo sa Demon Lord na lumikha ng napakalakas na alon ng chi, habang ipinangako sa kanyang sarili na siya ay patuloy na susugod hanggang sa kanyang magawa ang kahit isang tama lamang. Sa sandaling iyon, ang kanyang mga mata ay lumaki sa pagkabigla habang nakikita niya ang figure ng Demon Lord na tila lumitaw ng walang ingay sa kanyang likuran, napagtanto niyang ang kanyang pagsalakay ay muling nabigo, at ang Demon Lord ay nasa likuran na niya nang hindi niya namamalayan. Agad siyang lumingon sa kanyang likuran. Habang sila ay naglalaban ng malapitan, sa kanyang kalooban ay napansin ng Demon Lord ang pagbabago sa estilo ng pakikipaglaban ni Sorayang, napagtanto niya na si Sorayang ay lumilipat na ngayon sa magkakaugnay na kilos ng chain movements habang sila ay magkalapit. Sa kanyang isipan, nagtanong siya kung si Sorayang ba ay naniniwala na sa pamamagitan ng ganitong paraan ay makakapaglabas siya ng mapanirang lakas na katumbas ng isang pangwakas at pinakamalakas na pagsalakay ng ultimate attack. Bagamat hinahangaan niya ang pagsisikap, alam din niya ang kapalit nito. Sa kanyang pagsusuri, kanyang naisip na ang ganitong dami at bilis ng paggalaw ay tiyak na magdudulot ng labis na bigat at puwersa sa mga kasukasuhan ng katawan ni Sorayang.
na halos kayang durugan ang mga ito. Gayunpaman, sa kabila ng alam niyang hirap na dinaranas nito, hindi niya maiwasang humanga sa katatagan nito at isiping ang pasensya at tibay ng loob ni Sorayang ay totoong hindi kapanipaniwala at nakakamangha. Ang Demon Lord ay gumalaw ng may kakaibang bilis at gun, ang kanyang mga kamay ay gumalaw ng mabilis, habang sunod-sunod na sinasalag ang mga suntok na pinakawalan ni Sorayang. Kasabay nito ay mabilis siyang nagkontra-atake ng malakas na suntok patungo sa tiyan ni Sorayang na hindi na nakaiwas sa atake. Dahil dito, napaubo ng dugo si Sorayang sa kanyang bibig, habang nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat. Ngunit may mabilis na pulang chi, ang biglaang atake patungo sa kanyang mukha na ikinagulat niya. Sa isang iglap, ang kanyang katawan ni Sorayang ay gumalaw ng hindi kapanipaniwalang bilis, kasabay nito ay mabilis niyang pinakawalan ang kanyang palihim na sipa na hindi na nakapag-react ang Demon Lord sa bilis ng pangyayari. Dahil dito, hindi na siya nag-aatubili sa kanyang pasya na mabilis siyang tumalon palayo at lumayo sa Demon Lord. Sa panga ng Demon Lord ay makikita ang isang maliit ngunit malinaw na hiwa kung saan tumutulo ang pulang dugo pababa. Ito ang unang pagkakataon na siya ay nasugatan sa labanang ito. Sa halip na magalit, ang kanyang mukha ay gumuhit ng isang ngiti na puno ng kagalakan. Sinabi niya na kaya pala't si Sorayang ay lumago at lumakas ng ganito kalaki. Sa malayo, ang napakalaking gusali ng Heavenly Demon Divine Cult ay yumayanig sa bawat pagsabog at paglaban. Ang mga alon ng lakas ay tumatagos hanggang sa pinakamataas na bahagi ng palasyo, na lumilikha ng matinding tunog na parang kulog na hindi tumitigil. Sa isang balkonahe, nakatayo si Mudam, ang first guardian ng samahan. Siya ay nakatingin sa direksyon ng labanan na may matinding pagkabigla sa kanyang mukha. Sa kanyang kalooban, hindi siya makapaniwala sa lakas na kanyang nararamdaman at nagtatanong sa kanyang sarili kung gaano talaga katindi at kabanggas ang labanang nagaganap sa ibaba, dahil kahit siya na isa sa pinakamalakas ay nararamdaman ang takot sa lakas na iyon. Sa tabi niya ay ang Bloodhand Demonic Elder na nakamasid din ng may pagkamangha. Kanyang inamin na ito ay totoong kahanga-hanga at nakabilib. Ipinaliwanag niya na ngayon niya naintindihan kung bakit kapwa ang Withered and Tattered Demonic Elder at ang Iron Sword Demonic Elder ay parehong pinuri at itinaas ang kakayahan ni Sorayang. Sa wakas ay nakita niya mismo ang dahilan kung bakit ito itinuturing na espesyal at karapat-dapat sa kanilang pagkilala. Nagtanong ang Bloodhand Demonic Elder kay Mudam kung ano ang palagay nito, ngunit natanong naman si Mudam kung tungkol saan. Ipinaliwanag ng Bloodhand Demonic Elder na ang Third Young Lord ang siyang pinakamalapit at pinakakarapat-dapat na maging kahalili. Idinagdag pa niya na batay sa kanyang nakita at naramdaman, ito malamang ang mangyari at piliin ng Demon Lord. Gayunpaman, hindi siya agad sumang-ayon, sa halip, kanyang ibinahagi na nararamdaman niyang tila may kakaiba rito at parang may hindi angkop at nakakapagtaka sa mga pangyayari, na natili tahimik si Mudam pagkatapos ng sinabi ng Bloodhand Demonic Elder. Ang kanyang mukha ni Mudam ay naging seryoso at walang pag-aalinlangan habang kanyang sinasabi na ang lahat ay mangyayari at magaganap ayon sa nais at plano ng Demon Lord. Ang Bloodhand Demonic Elder ay tinitigan siya ng may matalas na pagmamasid, ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka, binanggit niya na tila ba hindi naapektuhan at nababahala si Mudam sa kaisipan na kailangan niyang maglingkod sa isang bagong Panginoon balang araw. Sa kanyang palagay, ang pagbabago ng pinuno ay isang bagay na maaaring magdulot ng pangamba sa iba, ngunit nakikita niya sa kilos at mukha ni Mudam na para bang wala itong halaga at bigat sa kanya. Bilang sagot, mahinahon ngunit buong katatagan na sinabi ni Mudam na walang magbabago. Ipinaliwanag pa ni Mudam ang kanyang kaisipan. Sinabi niya na kung ang pipiliing kahalili ay ang taong kinilala at tinanggap mismo ng Demon Lord, kung gayon para sa kanya, ang dalawang taong ito ay pare-parehong mahalaga, marangal, at karapat-dapat ng kanyang paglilingkod. Ang tanawin ay lumipat sa matarik na bangin kung saan ang tunog ng malalakas na pagsabog ay patuloy na naririnig. Nagtanong ang Bloodhand Demonic Elder kay Mudam kung hindi ba ito nagnanais na magpahinga na, dahil ilang dekada na nitong ibinibigay ang lahat ng kanyang lakas, oras, at sarili para sa ikabubuti at ikalalakas ng samahan. Si Mudam ay lumingon ng bahagya. Sinabi niya na hindi niya alam kung bakit iyon ang sinasabi at ipinapalagay ng Bloodhand Demonic Elder. Bilang sagot, nagsalita ang Bloodhand Demonic Elder ng may bahagyang ngiti at pagsasabi na wala siyang ibang lihim na hangarin at layunin, at sa katotohanan, sa kanilang edad at karanasan, tiyak na maiintindihan at matatanto nila na ang kapangyarihan ay walang iba kundi isang ilusyon lamang, isang bagay na tila totoo at mahalaga ngunit naglalaho rin paglipas ng panahon.
Alam niya at naiintindihan niya rin si Mudam ay hindi gumagawa at kumikilos dahil lamang sa pagnanais na magkaroon ng kapangyarihan, kanyang nilinaw na huwag magkamali ng akala tungkol sa kanya at sa kanyang mga layunin. Nagpatuloy ang Blood Hand Demonic Elder sa kanyang pagsasalita, ibinabahagi niya ang kanyang malalim na kaisipan, sinabi niya na ang katungkulan at pananagutan ang siyang tunay na nagtutulak sa buhay ng tao at ito ang pinagmumulan ng kanilang lakas at pagkilos. Ngunit idinagdag din niya na sa paglipas ng maraming taon, kanyang natutuhan at natanto na ang pagpapalaya o pagbibitaw ay kasing halaga rin ng paghawak at pagtupad ng tungkulin. Pagkatapos nito, sinabi ni Mudam na siya ay may nakahanda ng pipiliing maging kahalili, ngunit sa kanyang palagay, ang taong iyon ay hindi pa ganap na handa para sa bigat ng tungkuling ito. Agad tinanong ang Blood Hand Demonic Elder kung ganoon ba talaga ang kanyang palagay, at sumagot si Mudam ng may katiyakan na oo, iyon ang kanyang tunay na nakikita. Ang tanawin ay muling bumalik sa lugar ng labanan, ang Demonic Judgment Pavilion. Nakatayo ng kalmado ang Demon Lord habang nakatingin kay Sorayang, at kanyang sinabi na ito ay nakawiwili at kawili-wili. Sinabi niya na sa tuwing nakikita niya ang pag-unlad at pagpapabuti ni Sorayang, lagi niyang nararamdaman na si Sorayang ay lumampas pa sa kanyang mga inaasahan at hinihintay. Idinagdag pa niya na dahil sa nakikita niyang kakayahan nito, kinailangan pa niyang baguhin ang kanyang dating pananaw at pag-iisip tungkol sa kung hanggang saan ang kayang abutin ng lakas nito. Nakinig si Sorayang ng mabuti, ang kanyang mukha ay napuno ng halo ng pagkabigla, habang napagtanto ng Demon Lord at inamin na hindi ito dahil sa paglampas ni Sorayang sa inaasahan niya, kundi dahil lamang si Sorayang ay minaliit at hindi sapat na pinahalagahan ang kakayahan ni Sorayang noong una pa lamang. Sa isang iglap, ang paligid ay nagbago, ang kamay ng Demon Lord ay dahan-dahang itinaas, habang ang maitim na chi ay dahan-dahan kumakalat sa kanyang mga kamay. Ang Demon Lord ay tumayo ng tuwid, ang kanyang katawan ay napapaligiran ng kulay itim at lila na internal energy, sinabi niya na ngayon naman ay ang kanyang pagkakataon. Kasabay nito may mabilis na bumulusok na espada patungo kay Sorayang. Mabilis itong kinuha ni Sorayang at sinabing tinatanggihan niya ang lakas na iyon at nagsasabing hindi siya magpapatalo ng ganito lang. Biglang ngumiti si Sorayang, isang ngiti na puno ng kagalakan, sinabi niya na ngayon naman ay ang kanyang pagkakataon. Ang Demon Lord ay nakatanggap ng hamon ng may kagalakan din, sinabi niya na mabuti, at gawin na ni Sorayang ang lahat ng kanyang makakaya at ibigay ang lahat ng kanyang lakas. Agad na ibinuhos ni Sorayang ang kanyang buong lakas sa kanyang pagsalakay, isang napakalaki at magandang anyo ang lumitaw na chi at ginagamit niya ang kanyang technique and ultimate endless path at Blood's Cry Great Red Lotus. Sabay-sabay itong pinakawala ni Sorayang ang kanyang mga atake, ngunit kaagad rin nakagawa ang Demon Lord ng harang sa kanyang harapan, at ang lahat ng chi na pinakawala ni Sorayang ay napigilan lang ng Demon Lord. Kasabay nito ay biglang lumitaw ang ilang espada na gawa sa nag-aapoy na pulang chi, na lumulutang sa himpapawid. Nakatayo si Sorayang sa ilalim nito, ang lupang kanyang kinaroroonan ay patuloy na gumuguho at nagkakawatak-watek dahil sa bigat ng kapangyarihang ibinubuhos niya. Ang Demon Lord ay nakita ito at ang kanyang mukha ay napuno ng matinding pagkamangha, sa kanyang kalooban, hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita at kanyang naisip na ito ay ang Chi Sword Control. Isang pamamaraan ng paggamit ng espada sa pamamagitan ng kaisipan at chi, na ginagamit kasama ang Seven Knights Blade at mga sandatang nabuo mula sa dalisay na lakas ng True Chi, ito ay isang teknik na bihirang makita at itinuturing na napakahirap gawin, hindi niya akalain na si Sorayang ay nakamta na ang ganitong antas ng kasanayan. Hindi nag-aksaya ng oras si Sorayang, ibinuhos niya ang kanyang buong lakas at tinawag ang pangalan ng teknikang gagamitin niya ang Soul Soaring Heavenward. Agad na tumugon ang mga espada, ang lahat ng ito ay sabay-sabay na bumulusok pababa patungo sa Demon Lord, ang lakas ng tama ay lumikha ng napakaliwanag na pagsabog. Sa kabila ng matinding pag-atake, mabilis siyang sumugod at sinabing na hindi pa tapos ang lahat. Muli siyang sumugod, habang kanyang sinasabing tanggapin din ito ang kasunod na pagsalakay, ito ang True Heaven Lightning Bolt Destruction, ang kanyang kamao ay nababalutan ng kulay pulang chi. Ang atake ay tumama ng buo-buo, kasabay nito ay lumikha ito ng napakalakas at napakalaking pagsabog sa kanyang ginawang ataking. Ang pagsabog ay lumawak pa ng higit pa, ang liwanag ay kumalat sa lahat ng direksyon, na nagdadala ng pagkawasak sa bawat sulok ng lugar. Hindi rin nakaligtas ang gusali at ang dating metoteyog na estruktura ay dahan-dahan na ring nawawala.
Pagkatapos ng matinding pagsabog, ang paligid ay napuno ng makapal na usok at nagliliparang mga piraso ng bato at lupa. Sa gitna ng usok, dahan-dahang lumitaw ang kanilang mga figura. Ang kamao ni Sorayang ay mahigpit na nahuli at hawak ng malaki at magaspang na kamay ng Demon Lord. Habang hawak ang kamao ni Sorayang, ang Demon Lord ay nagsalita ng may pagkamangha. Sinabi niya na ginamit ni Sorayang ang teknik na Heavenly Demon Lightning Bolt Feast sa isang bago at kakaibang paraan. Sa kabila ng katotohanang hindi pa ito ganap na natatapos at nagagawang perpekto ni Sorayang, sa kanyang kaisipan, ito ay isang bagay na hindi niya inaasahan, ang makita ang isang teknik na ginamit ng may ganitong kakaibang paraan kahit hindi pa ito lubusang kabisado. Pagkatapos nito, sinabi niya na ito ay totoong kahanga-hanga at nakabilib. Sa kabilang banda, hirap na hirap si Sorayang, sa kanyang kalooban, siya ay napaungol dahil sa sakit at pagkabigo. Habang kanyang napagtanto na hindi niya kayang igalaw ang kanyang kamao kahit kaunti, sinubukan niya ang lahat ng kanyang lakas, ngunit ang kamay na humahawak sa kanya ay parang bundok na hindi gumagalaw kahit anong gawin niya. Sa kanyang isipan, hindi siya makapaniwala at kanyang naisip na Demon Lord ay labis-labis na malakas. Ang puwersa ay mas lalo pang tumindi, ang kamay ng Demon Lord ay dahan-dahang humigpit, at naramdaman ni Sorayang na parang dinudurog ang bawat buto sa kanyang kamay, habang nanginginig na ang kanyang kamay. Muli napaungol si Sorayang habang kanyang nararamdaman ang sakit na tumagos sa kanyang buong katawan, at sa kanyang kaisipan ay sigaw niya na ito ay dinudurog at winuwasak ang kanyang kamao. Sa huli, ibinuhos ni Sorayang ang kanyang natitirang lakas sa huling pagtatangka, isinigaw niya ang pangalan ng teknikang Explosive Mountain Blast, na naglalayong palabasin ang lahat ng kanyang naipong lakas sa isang iglap upang makawala at makapinsala. Dahil sa lakas ng teknik na ginamit ni Sorayang, ang mga lupa ay umanig at naglabasan ang mga lava. Kasabay nito ay napaatras ng malayo si Sorayang habang napaungol sa sakit ng kanyang ginawang atake, habang pilit na hinahawakan ang kanyang barsong na pinsala. Ang Demon Lord ay nanatiling nakatayo sa gitna ng umiikot na itim na chi, sinabi niya ng malinaw at buong puso na ito ay napakahusay at totoong maganda ang kanyang ginawa. Ngunit hindi pa tapos si Sorayang, sa paligid, at lupang kinaroroonan ay patuloy na gumuguho at sumasabog, habang dahan-dahang lumulutang sa himpapawid ang mga bato sa paligid. Kasabay nito buong lakas na sumigaw si Sorayang. Ang Demon Lord ay dahan-dahang ngumiti, habang ang kanyang mukha ay puno ng kagalakan habang ang kanyang katawan ay nababalutan ng nagbabagang itim chi. Sinabi niya na si Sorayang ay karapat-dapat at tunay na nararapat na tawaging kanyang disciple. Kasabay nito ay lumiwanag ng pulang chi sa buong paligid at kasabay ng malakas na dagandong. Hindi lang sa buong paligid, kundi pati sa labas ng buong demonic god place, nariring ang kanilang paglalaban. Kasabay nito ay napasukan ng dugo si Sorayang sa kanyang bibig. Paluhod si Sorayang sa lupang, ang kanyang katawan ay puno ng mga galos. Sa kanyang kalooban, siya ay puno ng pagtataka, at kanyang naisip na ang Demon Lord ay hindi tao, hindi isang karaniwang nilalang. Sa kanyang kaisipan, paulit-ulit niyang sinasabi na ito ay labis-labis na malakas. Sa gitna ng kanyang pagdurusa, isang kakaibang pangyayari ang kanyang naramdama. Sa kanyang kalooban, siya ay nagtataka at nag-iisip tungkol sa lason, ang lason na galing sa explosive shadow poison daggers ni Mokbi. Kanyang napagtanto na ang lason na matagal nang nasa kanyang katawan ay unti-unti nang lumalabas at umaalis sa kanyang katawan. Ito ay isang bagay na hindi niya inaasahan, at siya ay nagtaka kung paano ito nangyari sa gitna ng ganitong matinding labanan at pagdurusa. Kanyang naunawaan ang dahilan nito. Sa kanyang kaisipan, kanyang napagtanto na habang ang demonic energy ni Lee Cheon-sang ay tumatagos sa kanyang katawan at patuloy na lumilikha ng mga sugat sa loob, ito rin ay kasabay na nagtatabing at naglalabas ng lason na matagal nang nakaimbak sa kanyang katawan. Ang parehong lakas na nagdulot sa kanya ng sakit ay siya ring nagligtas sa kanya mula sa nakamamatay na lason, isang kakaibang kabalintunaan na nagdulot sa kanya ng pagkamangha at pag-unawa sa mas malalim na paraan ng paggamit ng enerhiya. Kasabay nito ay ang kulay berdeng liwanag ay lumabas mula sa kanyang balat kasama ng lason. Sa kanyang kaisipan, hindi makapaniwala si Sorayang at kanyang inamin sa kanyang sarili na ang taong ito ay tunay na parang isang Diyos. Ang paligid ay biglang nagbago. Ang langit at lupa ay tila naghalo, na naging isang dagat ng nagbabagang kulay pula at kahel. Ang Demon Lord ay lumingon, ang kanyang mukha ay kalmado ngunit puno ng kagalakan,
sinabi niya na ang kanyang layunin sa buong labanang ito ay upang masubukan at mapatunayan ni Sorayang ang kanyang sariling lakas at galing sa pakikipaglaban ng martial prowess. Idinagdag pa niya na siya ay puno ng pananabik at kagalakan habang pinapanood ang pag-unlad nito, na sabik niyang makita kung gaano kalaki ang pagbuti at paglakas na narating ng kanyang disciple mula noong una niya itong nakilala. Ang mukha ni Sorayang ay puno ng pagod at sakit habang ang dugo ay tumutulo mula sa kanyang bibig. Sinabi ng Demon Lord na siya ay magiging tapat at magsasabi ng totoo. Ang Demon Lord ay muling nagsalita habang ang kanyang kamay ay unti-unting umaalis na nababalutan ng banayad na asul na ku. Ibinahagi niya na sa mahabang panahon ng kanyang buhay na puno ng kawalan ng saysay at pagkabagot, walang sinuman ang nakapagpahanga at nakapagbigay sa kanya ng gulat at kagalakan na gaya ng ginawa ni Sorayang. Itinaas niya ang kanyang kamay na puno ng liwanag at kanyang sinabi na sapat na ang napatunayan na ni Sorayang. Ipinaliwanag niya na nagawa ni Sorayang na magdulot ng pinsala sa kanya gamit ang isang teknik na hindi pa ganap na kanyang kabisado at nagagawang perpekto, ngunit idinagdag pa niya na higit pa sa lakas at kasanayan, ang kanyang ipinagmamalaki at higit na nagpasaya sa kanya ay ang pagiging puno ng tiwala sa sarili at pagmamalaki ni Sorayang. Sa isang iglap, naramdaman ni Sorayang ang kakaibang puwersa. Siya ay napabulalas ng galit at pagtataka habang kanyang nararamdaman na siya ay inaangat mula sa lupa. Sa kanyang kaisipan, siya ay nagtataka kung ano ang nangyayari, dahil kahit siya ay hindi kumikilos, ang kanyang katawan ay kusang tumataas na parang may hindi nakikitang kamay na humahawak sa kanya. Nasa himpapawid si Sorayang, habang ang kanyang katawan ay nakagapos ng makakapal na kadena na gawa sa kulay itim na chi, sa kanyang kalooban, siya ay puno ng gulat at kanyang napagtanto na ang demonic Emperor Chi ay sumaikop na sa bawat sulok ng kanyang katawan at ganap na itong kontrolado. Sa ibaba, sinabi ng Demon Lord nang may katiyakan na si Sorayang ay tunay na karapat-dapat na maging Diyos ng darating na panahon. Sinabi niya na mula ngayon ay hindi na siya susubukan pa at bibigyan ng mabibigat na pagsubok na kailangang lagpasan. Inidagdag niya na kung isa sa alang-alang ang lahat ng dinanas, naranasan, at ipinakita ni Sorayang, marahil ay nararapat lamang na sa halip na pagsubok ay gantimpala at kaloob naman ang kanyang ibigay. Ang kamay ng Demon Lord ay dahan-dahang gumalaw, napapaligiran ng kulay asul at puting spiritual energy na parang usok na banayad na gumagalaw. Sinabi niya ng may katiyakan na hindi maaari at hindi dapat si Sorayang ay maging mas mahina kaysa sa mga demonic elders ng samahan, dahil lamang sa siya ay bata pa. Para sa kanya, ang edad ay hindi dapat maging batayan ng lakas. Kung ang isang tao ay may kakayahan at karunungan, nararapat lamang na ang kanyang lakas ay tumugma sa kanyang tunay na halaga, anuman ang kanyang edad. Sa isang iglap, napasigaw si Sorayang ng matinding sakit. Sa gitna ng ganitong matinding pangyayari, ang tanawin ay lumipat sa Demonic Judgment Pavilion, ang dakilang gusali na nagsilbing saksi sa kanilang labanan. Sa kanyang kaisipan ay puno ng pagkamangha si Sorayang, habang kanyang nakikita na ang mismong gusaling ito ay unti-unti nang nagkawat-watek. Sa kanyang kalooban siya ay nagtataka at nagtatanong kung ang kanyang nararamdaman ay sakit ba o kagalakan. Pagkatapos ng matinding pangyayari, ang paligid ay biglang nagbago, ang paa ni Sorayang ay dahan-dahang lamapat sa sahig ng isang kakaibang lugar, na tila nasa ibang dimensyon. Sa kanyang kaisipan siya ay nagtataka at nagtatanong kung anong uri ng lugar ito, dahil ang lahat ng nakikita niya ay iba sa kanyang nakasanayan, ang hangin, ang liwanag, at ang pakiramdam ay tila galing sa kabilang buhay. Sa harap niya ay nakasulat ang pangalan ng lugar at teknik na Nine Depths Demonic Arts, Third Gate to Hell, kasama ang World-Tearing Demon King's Terror Technique. Ito ay ang ikatlong pintuan patungo sa impyerno, isang teknik na kilala sa pagiging napakahirap buksan at gamitin. Nakatayo si Sorayang sa harap ng napakalaking pintuan. Sa kanyang kaisipan, siya ay tumanggo at naintindihan na ang dahilan kung bakit hindi niya nagawang buksan ang pintuang ito noon pa man, napagtanto niya na ang kakulangan niya ay hindi sa lakas, kasanayan, o kaisipan, kundi ang kakulangan ng tunay na pagdurusa at matinding dalamhati. Kanyang inilagay ang kanyang kamay sa pintuan, at sa pagdampi pa lamang nito ay lumitaw ang mga bitik-bitik na guhit. Kanyang naunawaan na ang tunay na pagdurusa ay katulad ng kanyang dinanas hanggang sa labanang ito, ang sakit sa katawan, sa kalooban, at ang pakiramdam ng halos mamatay. Sa kanyang isipan ay lumitaw ang mga alaala ng nakaraan, ang mga taong sumigaw sa kanya, ang mga luha ng pagdurusa, at ang mga mukha ng mga kalaban na puno ng puot at galit.
Ang mga damdaming ito ang naging susi na nagpahintulot sa kanya na sa wakas ay buksan ang pintuang ito na matagal na niyang hangad. Tahimik lang si Sorayang habang ang mga alaala ng nakaraan ay patuloy na tumatakbo sa kanyang isipan, sa kanyang kalooban, kanyang napagtanto na ang lahat ng dinanas niyang sakit, pagdurusa, at hirap ay hindi lamang pagsubok, kundi isang mahabang paglalakbay na puno ng paghihirap kung saan natagpuan niya ang kanyang tunay na sarili. Ang bawat sugat, bawat luha, at bawat sandali ng kawalan ng pag-asa ay naging bahagi ng kanyang pagkatao, na humubog sa kanya upang maging kung sino siya ngayon, isang nilalang na lumago sa gitna ng pagdurusa at lumakas dahil dito. Sa harap niya, ang malaking pintuan na may nakasulat na dakilang teknik ay nagsimulang magkawatak-watek, at unti-unting itong gumuguho. Sa gitna ng matinding pagbabago at pagdaloy ng lakas sa kanyang katawan, napasigaw si Sorayang ng buong puso habang ang kanyang anyo ay nagbabago. Sa kanyang kaisipan, siya ay nagtatanong kung ano ang magiging itsura at kalagayan niya bilang isang demonic martial artist. Sa isang iglap, ang kanyang nakakuyom na kamao ay gumalaw ng may hindi kapani-paniwalang lakas, at ang makakapal na kadena na gawa sa bakal at chi na matagal nang nakagapos sa kanya ay biglang nagkapira-piraso. Kasunod nito, ang mga kadena na nakatali sa kanyang mga paa ay siya ring bumigay. Ang mga natitirang kadena ay lumilipad sa paligid niya at dinudurog habang siya ay umiikot at sumisigaw ng tagumpay. Ang tanawin ay biglang nagbago, ang nakakatakot na paligid ay nawala at napalitan ng isang tahimik at magandang gabi, ang malaki at kulay pilak na buwan ay nagniningning sa kalangitan, na napapaligiran ng libo-libong bituin at banayad na ulap. Sa ibaba, sa tuktok ng matarik na bato, nakatayo ang isang maliit at sinaunang gusali, ang Demonic Judgment Pavilion. Sa gitna ng ganitong tahimik na gabi, narinig ang mahinang tunog ng mga hakbang, ang paa ng isang tao ay dahan-dahang lumapat sa ibabaw. Ang dalawang figure ay nagkita sa gitna ng walang hanggang kalangitan na puno ng bituin, kung saan ang sahig ay parang tubig na sumasalamin sa liwanag ng langit. Ang Demon Lord ay nagsalita ng may katiyakan, na sinasabing iyon na ang katapusan at ang patunay. Ipinaliwanag niya na ang lahat ng nakita at ipinakita ng Demonic Judgment Pavilion kay Sorayang ay patunay na ang kanyang kalooban, ang kanyang kalikasan, at ang kanyang pagkatao ay ganap ng nagbago at lumago. Sinabi niya ng may katiyakan na si Sorayang ay matagumpay na naiwan at naalis sa kanyang sarili ang kanyang dating kalikasan bilang isang Grim Reaper, at sa halip ay itinanim na niya ang mga binhi ng kanyang bago at tunay na pagkatao, ang pagiging isang Demon God. Nakatayo si Sorayang ng tahimik at matatag, ang kanyang katawan ay tila mas malaki, mas matipuno, at mas makapangyarihan kaysa dati. Ang kanyang balat ay makinis ngunit matigas na parang bakal, ang kanyang mga kalamnaan ay kitang-kita at puno ng lakas. Ang kanyang mga mata ay dahan-dahang tumingin ng diretsyo, at ang kulay ng kanyang mga mata ay nagbago, naging matingkad na pula. Ika-4 na tagpo. Ang Demon Lord ay muling nagsalita, binabati niya si Sorayang at sinasabing maligayang pagbati sa kanya dahil sa pagiging tunay na demonyo. Ang tanawin ay biglang lumipat sa isang dakilang at sinaunang gusali na kabilang sa military office, ang opisina ng mga sundalo at tagapamahala, may nagpakilala na sila ay galing sa nasabing tanggapan. Sa loob ng bakuran, sinabi ni Dumpil wala sa kasalukuyan ang Third Young Lord, at tinanong kung ano ang dahilan ng kanilang pagpunta at kung ano ang kailangan nila, dahil sa pagkakaalam niya ay wala rito ang taong hinahanap nila. Sumagot ang mensahero ng simpleng ngunit direkta, na sinasabing ang kanyang layunin ay makita lamang kung ano ang kalagayan nila at kung maayos ba ang kanilang pamumuhay at kalusugan. Sumagot din si Dumpil na hindi naman masama ang kanyang kalagayan, at siya ay mabilis na gumagaling at lumalakas sa bawat araw na lumilipas. Sinabi ng mensahero na iyon ay mabuting balita, habang siya ay dahan-dahang kumuha ng isang nakarolyong dokumento, nagtataka si Dumpil at nagtanong kung ano ang hawak nito. Tumayo ng tuwid ang mensahero, kasabay nito ay binabasa niya ang nakasulat, tinawag niya ang pangalan ni Madampil, ang bantay na disciple ng sining ng digmaan ng Third Young Lord na si Sorayang, at inutusan siyang tanggapin ang divine decree at ang utos na galing sa itaas. Si Madampil ay labis na nagulat, ang kanyang mukha ay napuno ng pagkabigla habang siya ay dahan-dahang lumuluhod bilang tanda ng pagsunod at paggalang. Sinabi niya ng may katiyakan at pagsuko na siya, si Madampil, ay tumatanggap at sumusunod sa utos na ito. Dahan-dahang iniabot ng mensahero ang nakarolyong dokumento kay Dumpil. Pagkatapos matanggap ang dokumento, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang tingin at sa kanyang kalooban ay tinawag ang pangalan ng kanyang Panginoon,
ang Young Master. Ang mensahero mula sa militar ay muling nagsalita, sinabi niya na ang kaganapan ay magaganap sa Center Square sa gitnang liwasan, makalipas ang 2 araw, pinayuhan niya at inutusan silang maging handa sa panahong iyon. Ang tanawin ay lumipat sa isang payapa at magandang tanawin. Sa ibang lugar, ang isang kamay ay mahigpit na humawak sa parehong uri ng dokument. Ang may hawak nito ay nagsalita ng may malalim na buntong hininga at kanyang sinabi na sa wakas ay dumating na rin ang ganitong pagkakataon at pangyayari. Sinabi niya na may isang disciple ng sining ng digmaan na nakasuot ng uniforme ng military office na dumaan at nagpunta sa kanila. Nagtataka siya at nagtanong kung may kinalaman ba ito at kung may ginawang mali ang kanilang grupo kaya sila ay pinuntahan ng mga kinatawan ng pamahalaan. Kasabay nito ay nabigla si Hungarian sa sinabi ng kanyang master. Nakatayo ang Iron Sword Demonic Elder sa gitna ng sahig sa sira-sira at puno ng mga bitik-bitik na bahagi. Seryosong siyang nagtanong kay Hungarian kung siya ba ay muling nakagawa ng gulo at kung siya ba ang sanhi ng pagdating ng mga taga-militar. Agad na tumanggi si Hungarian. Bilang sagot sa tanong ng Iron Sword Demonic Elder, dahan-dahan niyang inabot ang parehong nakarolyong dokumento sa Iron Sword Demonic Elder. Sinabi niya na ang mga taong iyon ay dumating lamang upang ibigay at iwan ang nasabing bagay, at wala nang ibang sinabi at ginawa pa. Tinignan ng Iron Sword Demonic Elder ang dokumento, at sa kanyang kaisipan ay kanyang sinabi na alam naman niyang darating ang ganitong panahon, ngunit hindi niya inakalang mangyayari ito ng ganito kabilis at maaga. Habang binubuksan at binabasa ng Iron Sword Demonic Elder ang nakasulat, siya ay muling nagsalita at kanyang napagtanto na tiyak na labis na nagugustuhan ng Demon Lord ang Third Young Lord. Kaya naman ang mga alon ng lakas at shockwaves na kanilang naramdaman galing sa Demon God's Palace ay ganito kalakas at ganito kalaki ang epekto. Nagtataka si Hungarian at nagtanong tungkol sa Demon God's Palace, dahil hindi niya lubusang naiintindihan ang koneksyon nito sa lahat ng nangyayari, habang ang Iron Sword Demonic Elder ay patuloy na nag-iisip tungkol sa dakilang kapalaran na naghihintay sa kanila. Sa gitna ng lupang sira-sira at puno ng malalalim na bitik na dulot ng nakaraang matinding labanan, nagsalita ang Iron Sword Demonic Elder ng may katiyakan. Sinabi niya na mula sa kinabukasan, sila ay magiging abala ng lubusan, kaya naman pinayuhan niya ang lahat na maghandang magpuyat ngayong gabi pa lamang upang maging handa sa mga darating na gawain. Labis na nagulat si Hungarian at nagtanong ng may pagtataka kung bakit at ano ang dahilan ng ganitong paghahanda. Pagkaraan ng sandali, mahigpit na hinawakan ni Hungarian ang kanyang sandata. Sinabi niya na tiyak na tama ang napili niyang panig na pagsilbihan at samahan. Ang tanawin ay lumipat sa Heavenly Demon Divine Cult Internal Enlightenment Facility, isang dakilang pasilidad na nakatago sa loob ng samahan, na itinalaga para sa mas malalim na pagsasanay at pagkatuto. Sa loob ng isang malaking silid, sinabi ni Juhua na siya ay naririto dahil siya ay tinawag ng Facility Master. Ang Facility Master ay dahan-daang niyang iniharap ang isang batang babae. Sinabi niya nang may katiyakan na ang batang ito ay bahagi na ngayon ng kanilang samahan at pasilidad. Idinagdag pa niya na ito ay espesyal na kahilingan ng Third Young Lord na siya ay tanggapin at alagaan nila. Labis na nagulat si Juhua at sa kanyang kaisipan ay kanyang tinanong kung talagang ang Third Young Lord ang gumawa ng ganitong desisyon. Ang batang babae ay dahan-daang tumingin ng diretsyo at magalang na bumati. Sinabi niya ang kanyang pagpupugay at paggalang sa General Manager. Pagkatapos ay ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Makyu. Ang kanyang tinig ay mahina ngunit malinaw at puno ng katapatan. Ang Facility Master ay tumayo sa balkonahe ng gusali habang inakay ni Juhua si Makyu palabas. Habang nakatitig lang siyang sa papaalis na figure nila Juhua at Makyu. Sa ibang bahagi ng lugar, nakatayo ang isang alak. Sinabi ni Sorayang ng sinumang nakakita nito na ito ay nakakaramdam ng hiya at pagkailang. Ang kanyang mga kamay ay dahan-daang inilapag sa ibabaw ng lupa. Sa kanyang kaisipan, siya ay nagtatanong kung tama ba ang kanyang ginagawa at kung nasa tamang landas ba siya. Ang tanawin ay lumawak, na nagpapakita ng isang malawak at mahiwagang lambak na puno ng mga hugis burol na bato na kumikinang sa liwanag ng araw. Sa gitna nito, nakaluhod si Sorayang ng tahimik. Habang nakatingin sa luntiang damuhan na hinahampas ng banayad na hangin, sa kanyang kaisipan ay kanyang inamin na tama ang sinabi ng Demon Lord. Napagtanto niya na wala talaga siyang nararamdamang pagkakasala at pagkakasisi, dahil alam niyang ang mga pangyayaring ito ay hindi gawa ng kanyang sariling mga kamay at desisyon. Muli siyang nagsalita sa kanyang sarili ng may katapatan. Inamin niya na totoo na siya ay nakaramdam ng pagkainis at galit noong una,
dahil sa kaisipang kailangan niyang panagutan ang mga bagay na hindi naman niya ginawa, kahit na sa maikling panahon lamang iyon, idinagdag pa niya na sa katunayan, siya ay isa lamang karaniwang tao na may sariling damdamin at takot, kaya hindi maiiwasan na makaramdam siya ng ganitong mga bagay. Naging mas seryoso siya habang patuloy siyang nagsasalita sa kanyang sarili, sinabi niya na bukod pa rito, hindi niya alam kung paano siya mananagot at kung ano ang dapat gawin kung sakaling kailanganin man itong gawin. Bukod dito, wala siyang pagnanais na mamatay at magdusa sa matinding sakit, dahil siya ay may sariling buhay na nais niyang ipamuhay at pangalagaan. Tumangala siya sa asul na langit na puno ng mapuputing ulap, at sa kanyang kaisipan ay ibinahagi niya na siya ay mayroong sariling layunin at pangarap. Tumayo siya ng tuwid at buong lakas na ibinahagi ang kanyang dakilang layunin, ito ay walang iba kundi ang pabagsakin at wakasan ang kapangyarihan ng Righteous Heavenly Alliance at ng Steel Blood Fortress, ang dalawang pinakamalalakas na kalaban ng kanilang samahan. Idinagdag pa niya na ito ang dahilan kung bakit niya ninanais na maging tagapagmana at kahalili, dahil sa posisyong ito ay magkakaroon siya ng kalayaan at ganap na kapangyarihan sa pamumuno ng mga hukbo at lakas ng divine cult na kanyang magagamit para sa kanyang layunin. Sa kanyang kaisipan, siya ay tahimik na nag-iisip, kasabay nito ay hinawakan niya alak. Humarap siya ng diretso, ang kanyang mukha ay puno ng katiyakan, tapang, at matinding kumpiyansa, ipinahayag niya ng buong puso at walang pag-aalinlangan na siya ay magiging Demon Lord. Habang hawak ang sisidlan, ipinahayag niya na siya ay magiging pinuno ng Divine Cult, at gagawin niya ang lahat upang tiyakin na wala ng ibang katulad niya ang muling isisilang at lalabas pa mula sa kanilang samahan. Inamin niyang hindi niya alam kung ito ba ay posible, ngunit kanyang gagawin ang lahat ng kanyang makakaya hanggang sa huli. Dahan-dahan niyang ibinuhos ang nilalaman ng sisidlan patungo sa lupa. Sinabi niya na ito ay tinatawag na Six Heavenly Spirit Brew, isang mahiwagang inumin na mismong ginawa at nilikha ng Demon Lord. Idinagdag pa niya na hindi niya alam kung makakapagbigay ba ito ng kapanatagan at ginhawa sa sinumang nakikinig, ngunit umaasa siya na kahit kaunti man ay makakatulong ito. Habang patuloy na ibinubuhos ang inumin, sinabi niya na kanyang aalalahanan ang bawat isa sa kanila, na hindi niya kalilimutan kahit sinuman. Alam niyang marahil ay hindi ito ang nais nilang marinig mula sa kanya, ngunit kanyang sinikap na sabihin ito ng buong puso. Ipinangako rin niya na gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya upang tiyakin na ang ganitong uri ng pagdurusa at pangyayari ay hindi na muling mangyari pa kailanman. Sa isang iglap, ang sisidlan ay biglang nagkapira-piraso habang siya ay nagsasalita tungkol sa kanyang paglisan. Sinabi niya na sa oras na siya ay lumayo na sa Divine Cult, kapag siya ay naging kasiya siya na sa dami ng pagbabagong kanyang nagawa at ipinatupad sa samahan, saka lamang siya babalik upang hanapin silang muli. Lumalakad siya palayo, sa kanyang kaisipan, kanyang inamin na bagaman hindi niya nagawang tuluyang iwanan at kalimutan ang nakaraan, nagawa naman niyang alisin at ipagpag ang matinding sakit at dalamhati na kaakibat nito. Ang mga piraso ng sisidlan ay lumutang sa himpapawid bago tuluyang nawala, habang sa itaas ay ang malawak na langit na puno ng liwanag. Sinabi niya na bagaman wala siyang hawak na katiyakan sa kung ano ang mangyayari sa hinaharap, mayroon pa rin siyang ibang layunin na kanyang tatahakin. Sa huli ay kanyang idinagdag ang simpleng utos na umalis na siya. Ang tanawin ay biglang lumipat sa isang mataong lugar, ang malawak na Central Square sa gitna ng lungsod. Ang mga tao ay nagkakagulo at nagkukwentuhan ng may pagkamangha, habang ang isa sa kanila ay sumigaw na ang Demon Lord ay paparating na mismo sa liwasang ito sa sandaling ito. Ang iba ay nagtanong ng may hindi paniniwala at pagtataka kung totoo ba ang balitang iyon, dahil bihira lamang na ang isang pinuno na may ganitong kapangyarihan ay magpakita sa publiko. Sa himpapawid ay lumitaw ang isang dakilang watawat na kulay pula, na may nakaguhit na mukha ng demonyo na nakakatakot tingnan, ito ang sagisag ng kanilang kapangyarihan. Sa gitna ng liwasan, ang mga tauhan ay nakatayo ng maayos at puno ng paggalang, may sumigaw ng malakas at utos na ang Sacred God ay paparating na, at inutusan ang lahat na ingatan ang kanilang asal at kilos. Sa gitna ng malawak na liwasan, isang kasapi ay buong lakas na pinalo ang isang dambuhalang tambol na may nakaukit na mukha ng demonyo. Ang bawat palo ay malakas at matatag, ang malalim at dumadagandong na tunog ay kumalat sa buong paligid. Sa ibaba, ang mga tao ay nakatayo ng tahimik at puno ng pagkamangha habang dinirinig ang tunog ng tambol. Sa gitna ng karamihan, nakatingala si Hungrian ng may matinding pagkamangha. Sa itaas, sa isang mataas na balkonahe, lumitaw ang mukha ng Demon Lord. Sa isang iglap,
Ang libo-libong tao sa ibaba ay sabay-sabay na sumigaw ng buong lakas, habang sila ay nagpupugay sa Demon Lord, na nagsasabing mabuhay siya at mabuhay ang Heavenly Demon Divine Cult. Sa utos ng isang hindi nakikitang tinig, ang lahat ng naroon ay sabay-sabay na lumuhad at yumuko ang kanilang ulo hanggang sa damapo ito sa lupa, sila ay tinawag na mga anak ng demonyo na nagpupugay sa Sacred God. Isang tinig ng Demon Lord ay narinig, kalmado ngunit makapangyarihan habang kanyang inutusan silang itaas ang kanilang mga ulo. Pagkatapos nilang magtaas ng ulo, ang Demon Lord ay muling nagsalita ng may kasiglahan, ipinahayag niya na sa araw na ito ay itatalaga at pagpapasyahan na ang magiging bagong pinuno ng Divine Cult, ang kanilang bagong Diyos.